Magandang hapon po at sige po, tayo po tayong lahat at sabay-sabay po tayong magpuri sa Diyos at pangunahan po tayo ni Pastor sa isang pre-worship. Magandang hapon po. Ngayon po ay Sunday. Ito po ay araw na naitalata upang sambahin natin ang ating Panginoon. Tawagin po natin yung buong family natin at tayo po ay sama-sama na magpuri at sumamba sa ating Diyos. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit 27 po. Verse 4, Awit 27, verse 4. Isang bagay lamang ang aking ngitian, isang bagay itong kayaway pinili. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamastan ko. At yaong patnubay niya ay mata mo. Sabi nga po dito nung Psalmist, isang bagay yung hangad niya o isang bagay yung nais niya. Talagang gusto niya na lumagi doon sa banal na templo. Sa madaling salita po, gusto niya na manatili or lumagi doon sa presensya ng Panginoon. Gusto niya na makita niya yung kagandahan ng Panginoon, mamastan niya yung presensya ng Panginoon. Maaring sa atin po, hindi natin magawa na makapunta doon sa physical na church po. But I believe po, sa bawat bahay natin, hangad natin o inaasam ng bawat isa sa atin na maranasan po yung presensya ng Panginoon. And I believe na sa pamamagitan ng pagsamba, ng pagpupuri, ng pagpapasalamat sa Panginoon, nanulukod ang ating Panginoon at gusto niya na hangad din ng Panginoon na iparanas sa bawat isa yung kanyang presensya. Kaya sa hapon pong ito, yun yung pinakaasanan ng bawat isa sa atin. Yun yung pinakamitiin ng bawat isa sa atin. Tayo po sumamba sa ating Diyos. Umpisahan natin ito sa panalangin. Panginoon, pinupuli ka namin upang sinasamba ka namin, O Lord. Ikaw ang hangad ng bawat isa sa amin. Ikaw ang minimiti ng bawat isa sa amin. Ikaw ang hinahanap namin, O Diyos, sa buhay pong ito, Lord. At Lord, sa hapong ito, malapod namin inaaniyahan ang iyong presensya, Lord God. Nasa kanya-kanya man kaming tahanan, Panginoon. Hangad naman, Lord God, na mamalagi sa iyong presensya, Panginoon. At tapat ang pangako mo, O God, that you will inhabit, O God. You inhabit the praises of your people, Panginoon. As we praise you, Lord God, let your presence fall, Panginoon, in every houses, O God. Lord, mga kapatiran, Panginoon, lubos na namin maranasan, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Lord God, Panginoon na Espiritu. Ikaw ang siyang mamuna sa amin. Ikaw ang siyang matulog sa amin. Nasambahin ang Ama, Espiritu at katotohanan, Lord God. Nagpapasalamat ka na sa kapamahalaan, pinagkulog sa amin, anumang balian namin dito sa lupa ay dadalian sa kalangitan. Anumang aming pakawalan dito sa lupa ay pakakawalan din namin sa kalangitan. Nadalian namin anumang gawa ng Diablo, sakit, pagkatakot, pagkabag, panlilang, kasalanan, na tinatalian namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Aming pinakakawalan, kaayusan, kapayapaan, kagalakan sa iyong presensya, Panginoon, kagalungan sa lahat ng uri ng sakit, pagiging matuwid, Panginoon, at mahahayag ka sa aming kalagitnaan. Mangyari ang iyong kalooban, O Diyos, at ikaw ang masambat ng lahat-lahat sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng ito, purihin ka at sambuhin ka ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. All of us, Lord, let's worship the Lord. See your grace.
Call upon your name, Jesus. All I want is Jesus, Jesus, and I will seek your face. Call upon your name, Jesus. All I want is Jesus. Lord, your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than gold, higher than breeze. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things. Higher than gold, higher than breeze. The name of the Lord. Worship, Lord. We seek you, Lord. Sige po, malapakan natin ang ating Panginoon. Yes, yes. Hallelujah, hallelujah. So napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. At tunay nga na ang Panginoon ay dakila sa kanyang kaparaanan, dakila siya sa kanyang mga salita, dakila siya sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Masaya po ba tayo? Amen. So kailangan lang po magsaya ang mga anak ng Diyos dahil I believe we have to celebrate the birth of our Lord. At sabi ko nga sa inyo, maganda na tayong lahat ay magsaya. No, hindi lamang po sa dahil kanyang kaarawan o dumating na ang celebration nito at ang sabi ko nga, ang kaarawan ng Panginoon ay doon sa Feast of Tabernacle, that is the end of September, last week of September, or doon sa first week of October. Diyan po sinilang ating Panginoon, yan po ang katotohanan diyan. Kaya ngayon, ipag-celebrate po tayo this coming December 2020 kasi lahat naman po ng almost bumundo, diyan po inilagay siguro. No? Pero alam ko po istorya niyan, pero diyan po nilagay yung nakikisabay po tayo at nakikiselebrate diyan. Pero anyway, ang maganda po dito, church, ay kung hangad ninyo na sumali dito sa live stream natin, pero may Zoom po tayo, sabay po yan. No? God willing, pag-pray nyo po yan, no? Na maging successful po yan. Kasi alam nyo naman po, no? Tayo po wala masyadong experience dito sa mga technicalities regarding sa live streaming. No? So ano lang po ako, nakikibalita kung paano to, etc. So tulong-tulong lang po. Amen po ba? May mga kaibigan tayo na talagang tumutulong diyan, ano, yung dating mga taga ibang network, no, nakakatulong sila sa atin. So anyway, maganda po na ma-experience natin 'to. Amen. Who knows? May plano ang Diyos at talagang may plano ang Diyos na gusto niyang gamitin tong FB Live na 'to. Dahil yan po in-impress sa heart ko nung unang-una pa, nung March pa yan. Oh no, tama, March pa. Papasok po ng March and April na in-impress ng Lord na gagamitin niya FB Live para po may mga taong makakilala sa Diyos. At mamaya po sa preaching natin about the power of the Holy Spirit ay may share natin na tumanggap ang mga tao sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, antabay lang po kayo, by next week ay pag-pray nyo po maigi na magawa natin itong FB Live with Zoom, no? At kaya sama po kayo sa Zoom. Kung gusto nyo sumali,
bibigyan po namin kayo by this week ng mga info kung paano siya sasali. At yes, maganda lahat tayo sumali. Pero yung mga leaders po natin sa church, obligado, mandatory, dapat, po ba, na sila ay sumali at para makita natin kung paano ang gagawin natin. Amen po ba? So, simple-simple lang po yan. Kukuha lang tayo ng isang kanta as a group. Kung family kayo, bibidyohan nyo yan. O di kaya during the Zoom, naka-video kayo. During the Zoom po yan, na live na po yun. Kakanta kayo ng heart, o kaya kahit anong kanta, no? Ang kanta, lahat na po, kahit anong kanta. Tapos kung gusto nyo, sa gitna ninyo, nandoon yung inyong mga tawag dito, handa, pwede rin po yan. Or meron kayong mga banner, whatever. Pero kakanta po. Tapusin natin yung isang line lang. Hindi na natin ulitin. Isang pasada lang po na gano'n. Then, that's it. Tapos na ang ating participation at magsasaya tayo ng gusto. Amen po ba? Remember, ang pagsasaya po natin is by the Spirit. Yung physical, medyo limitado po kasi. Kaya, who knows, next year, no? Sama-sama tayo at magkita-kita tayo. At yung mga nagtutune, ito, pwede ko sabihin kaagad, yung mga nagtutune, no, na dito sa FB Live, na hindi nyo pa kami nakikita ng mukhaan, or whatever, no, magsama tayo next year. God willing, na itong, at saka siyempre gusto ng Lord na mawala itong COVID na to. At pag wala na po yan, talagang magkikita-kita po tayo at magsasaya po tayong lahat. At inaasahan ko din po ang inyong mga, ibig sabihin yung pagsama, no? Yung pag-support. Pumunta lang kayo, yung presence nyo, etc. Ganyan. Magkita-kita tayo, magsaya tayo. Then that's it. That's the best na mararamdaman namin na talagang tayo'y kaisa at magkakaisa po sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tandaan niyan, sinabi ko na yan. Kaya kung kayo nasa abroad, Sister Ninette, to your Ate Pen, yung mga nasa abroad na yan, ano? Sister Vivian, nasa US po sila. Sister Norma, pagdating dito, marami pa akong, iba hindi ko nabanggit, yung pisa kong si Maribel, lahat po sila. Nasa Japan po yan. So, pwede po kayong makasama namin dito at bumisita kayo sa church natin. Natin po. Amen? And God willing, bigyan na po tayo ng lugar at may pinagpe-pray po tayong lugar, no? At hindi ko pa sa inyo ma-expose yung lugar kasi mamaya magulat yung may bakit nandoon yung picture ng bahay namin? So, hindi ko naman binibenta yun. So, kiniklaim po natin yun at who knows, no? Binibenta po siya, pero I believe na may gagawin po ang Diyos. Yun na lang po muna pertaining sa ating lugar. No? Kung loloobin ng Diyos na mag-rent muna tayo, so okay lang. Amen po ba? Kung loloobin ng Diyos na mahaba pa yung pandemic nito, okay lang. Wala po akong problema dyan as long as updated po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ina-update tayo ng Panginoon sa mga mangyayari. So po maganda. So, ngayon po, gusto ko lang makita natin, kung gusto po natin na dali ng ating mga donations or giving natin pertaining to sa church na bibilin or papurchase natin. So, pwede pa rin po kayong patuloy na ibigay ang ating donations o ating offering, love gift, or even our tithes and offering. Kasi pag Sunday po, open po yung box natin for the tithes at syempre ang offering. At maganda kasi pag Sunday, nagpupulong-pulong po ang mga anak ng Diyos. Pag Friday, pinag-usapan po natin, Wednesday or Fridays is yung ating offering. So anyway, ito po yung mga data dyan. No? Actually, every week po ay nilalabas naman natin yan para sa kaalaman po ng lahat na tayo ay dapat na mag-involve sa Panginoon. Amen po ba? Narinig ba ako? Baka wala akong audio. May audio ba ako dyan? So, tingnan nyo nga sa inyong mga cellphone kung may audio ako kasi baka wala akong audio at yung sinabi kong mahaba na yun, baka ulitin ko pa. So, anyway, puntahan po natin muna ang tithes and offering. This is the prayer for the tithes and offering po natin. Dapat ba na tayo ay magbigay ng tithes and offering sa Panginoon? Bakit daw? Una, marami na akong sinare sa inyo before. Dahil doon because it is a covenant, no? Dahil mahal natin, etc.
At gusto ko pang idagdag dito yung upang huwag mahatulan. Upang huwag tayong mahatulan. Tandaan natin, wag mo munang isipin pa, hatulan ako dahil di ako nagbigay sa Lord. Tignan mo muna yung paliwanag ng salita ng Diyos. No? Kasi importante yung paliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag muna tayong pumunta doon sa kaisipan natin. Oh, by the way, baka makalimutan ko, next week nga po pala, communion po natin. Ha? So, handa po kayo. Tama po ba? Communion po ba natin? Handa kayo ng mga elements, ng bread at saka ng grapes, no? Para po sa ating communion. Communion po tayo next week. So, upang wag tayong mahatulan. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 6 to 9. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos para matanim to sa puso natin. Sa verse 6, ako si Yahweh at hindi ako nagbabago. Sino raw siya? Hindi siya nagbabago, sabi niya. Kaya nga, may pag-asa pa kayong mga inapo ni Jacob. Ito po yung address to us. Hindi lamang po sa time ni Israel o sa kanila. Pati po sa atin. May pag-asa pa kayong mga inapo ni Jacob. Tulad ng inyong mga ninuno, kayo'y tumalikod sa aking mga kautusan. O kung tumalikod daw tayo sila sa kautusan ng Diyos, and it's the same with us, tumatalikod din tayo minsan sa kautusan ng Diyos. Hindi natin ginagawa. So may mga kaibigan ako na narinig ko na hindi na sila nagbibigay ng kanilang tithes. It is because stumbled sila. So what? Stumbled sila sa Diyos? Stumbled sila sa tao. Ayan ng tao. Alam, makinig kayo sa akin. Ayan o, ngayon ng tao, kung may stumble ka sa tao, mahirap may stumble ka sa Diyos. Ba't di ka nagbibigay? Nulit ko, kung ang tao hindi ka na-please, huwag mo siyang isipin. Isipin mo yung relasyon mo sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi mo ititigil ang pagbibigay ng tithes and offering mo because of na-stumble ka lang sa tao. Naintindihan po ba natin? Hindi ang tao ang nagsabi siya magbigay ka ng tithes and offering mo. Ang Diyos. Sino rin may sabi? Ang Diyos ang nagsabi nito. Kaya, kung na-stumble ka sa Diyos, yun, laking problema mo. Amen po ba? Pero hindi po nagiging stumbling block ang Lord, kahit na kailan. So, ulitin ko, tulad ng inyong mga ninuno kayo tumalikod sa aking mga kautusan, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ang pagtingin ko sa inyo. O, kung manumbalik ka, manunumbalik din ang Lord sa atin. Sabi ni Yahweh, itinatanong ninyo, ano dapat namin gawin upang makapanumbalik sa iyo? Para bumalik ulit tayo sa Panginoon. Ano raw ang dapat gawin? So, tignan natin doon sa verse 8 na sinabi ng Panginoon. Ang tanong ko na matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Tinatanong ng Panginoon. Matuwid niyo bang dayain? Sabi ng Lord, matuwid niyo bang dayain ako? Hindi. Ngunit dinadaya ninyo ako. Ang sabi ng Panginoon, sa papanong paraan, sa mga ikapu at mga handog. O you see? Dinadaya natin siya. So, sa verse 9, ano sabi niya? Sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y dinadaya ng buong bansa. Sa papanong paraan, hindi sa pagbibigay. No? Kundi, kaya sinabi ng Lord na dinadaya niyo ako kasi hindi niyo binibigay ang akin. Kanya ang tithes nito. Kanya ang ikapu na to. The tenth of our earnings, the tenth of our income, ay sa Panginoon po yan. Hindi po natin pwedeng galawin. Napakalungkot na ang mga taong tapat sa negosyo, at nagbabayad ng kanilang mga utang sa bangko. Hello? Pagdating sa bangko, bayad ang utang. Pagdating sa pagninegosyo, tapat sila. May utang sila sa bangko, bayad. May utang sila sa tindahan, bayad. At maging sa pamahalaan. Ngunit, hindi nagbabayad sa Diyos kung ano ang pag-aari o ang para sa Kanya. Pagdating sa Lord, sineset aside na nila. Hindi nila binibigyan ng alaga. Samantalang sa Panginoon niyang pera na yan. Sa Panginoon niyang kinita niya. Tinuturo na natin na ang Lord ay may part sa buhay natin. Amen po ba? Hello? Kaya nga, kung minsan, pinagtatalunan ng mga tao kung sila ay nagbabayad o nagbibigay ng mga ikapu. Pinagtatalunan pa nila. Ngunit ang dalawang katagang ito ay tila dapat masunod o sundin. Hindi na dapat natin pagtalunan kung nagbabayad tayo o nagbibigay tayo. Kailangan natin ibigay. Kasi sabi nga ng Lord, gusto ko manumbalik kayo sa akin at manunumbalik ako sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Dapat bang nakawan ng tao ang Diyos? Marami tayong makikita. Basahin ninyo maigi ang the book of Malakay chapter 3. Kasi doon ipinapakita ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang ikapu ay sa Panginoon at inaasahan niyang ibigay natin ito sa Kanya. Amen po ba? Kasabay nito, hindi niya ito tinanggap
hanggat hindi natin ito ibinibigay sa Kanya. Tandaan natin, we have to give these tithes to the Lord. Hindi niya matatanggap kung hindi natin ibibigay ito. So every Sunday, or kung kailan ka kumita at yung part ng Lord gusto mo maging may pakita na talagang may pakita sa Panginoon na talagang ikaw ay may part ang Lord sa iyong kinita o sa iyong buhay, bigay mo ang iyong tithes, no? Hindi po ako maiyang sabihin ito. Kung tayo na lang po ang kung kayo na lang po ang nanonood dito, okay lang po ako. Basta ako sasabihin ko po ito. Amen po ba? Hindi ko to ikukubli. Hindi ako mamimili ng taong makikinig na to. Kahit na po big time pa siya. Kahit na big fish pa siya. Kung ito'y nararapat at dapat sabihin, sasabihin ko po yun. Kilala niyo po ako. Amen po ba? Hindi na tayo binibigyan ng authority na gamitin ang kanyang mga tithes para sa iba pang mga layunin. O you see? Hindi na tayo binibigyan ng authority. Gamitin mo to, ayos. No. Sa Lord na yan. Ngunit may kapangyarihan tayong gastusin to hanggat nasa ating mga kamay. Totoo yun. Hawak mo yan. Pera mo to. Nasa discretion mo yan. Nasa kapangyarihan mo yan. Ikaw, sa'yo yan eh. Nasa yan kung saan mo gustong gamitin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, hindi na tayo binigyan ng authority para gastusin o gamitin ang Kanya. Dahil yan ay Kanya. Kung sasabihin mo, Pastor, mayroon akong problemang malaki. Kaya ng Lord bigyan ng solusyon ng problema mo? Naintindihan mo ba natin? If you believe. Kaya natin hindi nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos, it's because we limiting God over our minds. Kasi yan ang iniisip natin. Huwag nating igaya ang Diyos sa tao. Ang tao ay iba sa Diyos. Ang tao ay pwedeng madaling mag-compromise ang tao. Ang tao ay madaling sabihin, sige na, puro ganyan, sige na. Kung sa langit nga lang, ang dami umakyat ng langit. At sabihin lang, kilala ko to, sige, pasok ka na. Ay, sige, okay na. Sa tao pwede yun. Pero sa Diyos hindi. Ito sabihin lang Diyos, nakasulat. Hello? Tindihan po ba natin? Huwag nating iparehas ang Diyos sa tao. Let us not, sabi ng Lord sa Garden of Eden, silang tatlo, nag-usap, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Let us make man according to our own image. Ngayon po, iba na. Let us make God according to our own image. Ganun pa yun. Hello? Huwag nating itulad ang tao, ang Diyos sa tao. Iba po ang tao. Ang tao ay makasalanan. Ang Diyos ay hindi. Naintindihan po ba natin? Ang prinsipyo ng Diyos ay prinsipyo ng Diyos. Perfect po yan. Walang dungis, walang bahid. Flawless. Amen po ba? Like the Lord Jesus Christ. Kaya nga siya yung, Jesus is the Word. Naintindihan po ba natin? Kaya ito, katulad nga nung sinabi ni Peter at kay Ananias at kay Sapphira. Ang ibig ko po sabihin dito ay itong sinabi ko kanina na, ngunit may kapangyarihan tayong gastusin ito hanggat nasa ating mga kamay. This is in our own disposal. Nasa kung paano natin gagamitin itong perang ito. Kung tutusin, di ba itong pera nito ay sa'yo? Sample lang, kung pera ito, di ba ito ay sa'yo? Hello? At ito ay depende kung saan mo gastusin, kung saan mo gustong gawin. Nasa control mo ang bagay nito. Amen po ba? Nasa iyo. Pero may sinabi po ang Panginoon. Naintindihan po ba natin? So kailangan magpailalim tayo sa sinabi ng Panginoon. Tignan natin sa Acts 5:1-4. It pertains to Ananias and Sapphira. Sino nakakaalam ng tungkol kay Ananias and Sapphira? So kung babasahin natin, sabi dito, but a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession. Sa English ko po babanggitin kasi sa Tagalog medyo hindi angkop doon sa aking iniisip. And he kept back part of the proceeds. Tinago po nila. No? Nabenta nila for example ng buo, narito buo, at yung kalahat, yung 1/4 siguro tinabi nila at yung 3/4 yun ang i-present nila. Kasi ang gusto ng Lord, the whole. Kung babasahin natin yung context, buo ang gusto ng Lord na ibigay. Naintindihan ba natin? Pero ang binigay nila, in short, pangunahan ko na kayo, yung 3/4 binigay nila, possibly ganon, pero kulang na po kasi ang binigay nila. Yung 1/4 wala na. And he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it. Alam din ng asawa niya
Alam din na ni Sapphira yung ginawa nila, magkakontsaba sila, siyempre mag-asawa yan, and brought a certain part and laid it to the apostles' feet. Pero inulit ko, hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay kung ano yung hinihingi ng Panginoon at ang pag-usapan. And Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself? Bakit? No? Pinuno mo ang puso mo ng kasinungalingan at nagsinungaling ka sa banal na spirito at tinago mo yung isang parte, maling one-fourth ng pinagbilan ng iyong lupa. Di ba? Kasi sinabi na, yes, lahat po ito. Kasi nung tinanong, di ba? While it remained, was it not your own? Di ba? Ito'y sa'yo. And after it was sold, was it not in your own control? Yan sinasabi ko. It is under your disposal. Nasa kamay mo kung ano yung bibigay mo, anong dapat na mahawak. Hawak mo to eh. Why have you conceived this thing in your heart? You have not lied to men, but to God. Naintindihan ba natin? Kasi nung tinanong, ito ba ang binigay? Ito ba yung lahat ng pagkakabenta mo? Yes, mo sila. Pero hindi. Hello? Take note of this, brothers and sisters. Hinihingi ng Diyos yun. Tandaan natin. Hinihingi sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ang mingi. At sa church, hindi ko sinasabi na hingin ko sa inyo yung property niyo, ibenta niyo at bigay dito. Wala po akong sinasabing ganyan. Ito po yung nangyari nung time nila para ipakita kung gaano sila ka-intact sa salita ng Diyos. Kung gaano ka-powerful ang salita ng Diyos kapag hiningi ng Diyos, dinemand ng Lord, all we have to do is to obey. Naintindihan po ba natin? Pero ano nangyari? Hindi nila naibigay yung nararapat. Gayunman ang isang tao ay hatulan kung gagastusin niya ang pera ng Diyos. Tandaan po natin. Hello? Huwag natin gawin. May pera tayo. Ito yung 10% na binigay nasa disposal natin, sa kamay natin. Ibigay natin sa Diyos yun. Yun lang hinihingi ng Lord. Hindi hinihingi ng Lord ang kabuuan. Para magpatuloy siya. At para huwag tayong hatulan sa mga bagay na yan. Amen po ba? Amen. And I tell you, hindi tayo mahatulan dahil yan binibigyan natin sa Lord. And one thing, the Lord, masayang-masaya siyang pagpalain ng kanyang mga anak. Bakit? Sumusunod sila. Sumusunod tayo sa Panginoon. Amen ba? Gusto ng Lord masaya tayo. Gusto ng Lord kumpleto ang ating gagawin. Kung ano yung dinidemand ng Lord, ano yung sinasabi niya, ano yung ganyang command diyan, gawin natin. Huwag nating isipin na yan ay burden o nagpapahirap sa atin. Hindi po. Yan po ang dahilan para tayo pagpalain. Amen po ba? Bakit tayo nagbibigay? Dahil mahal natin ang Diyos. Hindi po kayang bayaran yan. Amen po ba? Sige po, tayo tumayo at ipagkaloob ang ating mga ikapo ng Diyos at ang ating offering sa hapong ito. Yes. Tayo po ay manalangin. So manalangin po tayo. Panginoon, maraming po salamat sa oras pong ito. Patuloy ka namin itinataas, dadakilain, luluwalhatiin. Napakabuti mo, Panginoon Diyos. Maraming bagay kung bakit kami nagbibigay sa iyo. Marami kang prinsipyo. Pero isa rito, Lord God, upang huwag kaming mahatulan. Maraming salamat. Tinusok mo ito sa aming puso na ito, Panginoon Diyos, ay nanamnamin namin hindi para isang burden o hindi para isang nakakatakot na bagay. Kundi ito isang bagay, Lord God, na iti-treasure namin dahil gusto mo kami ay manumbalik sa iyo. Kaya Lord God, we thank you so much, Lord, sa pagpapalang ito, sa prinsipyo mo, salta mo. Pagpalain mo mga nagbigay nito. The tithes and the offering, Lord God, na pinagkaloob nila sa iyo. Pagpalain mo ito, Panginoon. Buksan mo ang durungawan ng langit at ibuhos mo yung pagpapala sa bawat isa. Dahil ang mga anak mo ay mga nagpapakumbaba. They have this humble spirit, Lord God, na gustong sumunod, na gustong ikaw ang unahin sa buhay namin ito. Maraming salamat sa blessing nito for your glory in Jesus' name. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So sige po, tayo po makapo and be in the presence of the Lord at manatili po tayong makinig dahil gusto ng Panginoon na maintindihan natin itong pag-aaralan natin pertaining sa ano pinag-aaralan natin? The power of the Holy Spirit. Kaya paulit-ulit po ako, magkaroon tayo ng pakikinig with intensity na meron po talagang nag-aalab sa puso natin, pakinggan natin ano
tungkol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Gusto ng Panginoon na mag-aral tayo nito dahil ito po ay isang bagay na hindi natin maaring hindi natin mababasa sa libro, whatever, pero habang nagtuturo ang banal na Espiritu, pinapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Na kaya niyang baguhin ang puso ng tao, na kaya niyang ayusin ang sino man sa atin dahil ang gusto niya ay maging katulad natin ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. Sino naniniwala sa manifestation ng kapangyarihan ng banal na Espiritu? Amen? Naniniwala po ba tayo ron? Dahil ang manifestation ay ito po yung kung babasahin natin sa Greek, no? Kung pag-aaralan natin, kasi New Testament is a Greek translation po dyan, ito po ay isang display, o ito po ay isang demonstration, isang ebidensya na pinapakita sa atin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung manifestation. Amen po ba? Yung pagkilos, yan po yun. Mararanasan mo ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pagitan ng kanyang kapangyarihan. May magbabago, may gumagaling, meron na ayos. Amen po ba? Ang presensya ng Espiritu ay magmamanifest sa ilang paraan sa bawat isa atin para sa kabutihan po ng lahat. Katulad nga siya sabi sa inyo, yung gift, may gift of healing ka, then magmamanifest po yan sa mga tao, then ang mga tao po ay makakaranas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At pinapakita ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa atin, katulad nga sinabi ko, bilang paraan ng pagtulong sa buong simbahan. No? Yan po yung mangyayari. Yan po yung gusto ng Diyos na maranasan natin. At ito ang kapangyarihan, iiral sa atin para masagot ang ating mga dalangin. At magtatagumpay tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. So without the power of the Holy Spirit, we're nothing. Amen po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako pinangalanan ko ang banal na Espiritu. I don't know kung may nasa Bible yun, pero sa akin lang naman yun. Huwag niyo po kung intindihin. He's my only source. Amen po ba? Siya po yung source ng lahat na sa akin. Pati hangin, pagkain, tubig, lahat. Lahat. Body, soul, and spirit, lalo na sa spirituality, ang source ko ay ang banal na Espiritu. Kaya lalo na sa dalangin, pag sinasagot ang aking dalangin, sagot yan ang banal na Espiritu. Ang tagumpay na naranasan natin sa everyday ng pagkilos natin, galing yan sa banal na Espiritu. Hello, palakpakan muna natin ang banal na Espiritu. Amen, amen, amen. At tandaan natin, kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya sa Kanya, the believers, ay i-manifest ang Kanyang kapangyarihan. Kailangan i-manifest yan. Kailangan, yes, magmamanifest yung kapangyarihan, pero tayo dapat, to us, tumingin sa akin, ang anointing is to us, then through us. So, kung minanifest yan ng banal na Espiritu sa atin, dapat i-manifest din natin sa kanila. Amen po ba? Maisagawa natin ang kapangyarihan upang magdala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Kasi kung hindi magmamanifest ang Holy Spirit sa atin, ano naman ang mamanifest natin sa tao? Ano naman ang mapapakita natin sa tao? Wala. So, all we have to do is to believe pertaining sa manifestation ng Holy Spirit, ng power ng Holy Spirit sa atin, and then, tayo naman po ang gagamitin para ma-manifest yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa mga tao. Amen po ba? Kung titingnan natin, ito po ay prinsipyo ng Diyos. Kung titingnan natin sa Luke 9:1 and 2, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayanan, ability at kapangyarihan. Ability and power, o authority and power, magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. You see? Binigyan sila. At nung pinatong nila ang kamay nila sa may sakit, ang sakit ay gumaling. So you see, sa atin muna, and then, papunta sa kanila. To us and through us. Amen po ba? Ang liwanag po yan sa Luke 9:1 and 2. Binigyan sila ng kakayanan at kapangyarihan. Sa verse 2, at sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. You see? Ang ganda. Kitang-kita natin. Gustong-gusto ng Diyos na, anak, ikaw, gagamitin kita. Ito ang power ko. Hello? Acts 1:8. Then, ang power ng Holy Spirit ay nasa iyo at yan ay magmanifest sa pamagitan mo. Naintindihan po ba natin? Hello? Gusto niyo bang maarte ako dito? So, hindi na po kailangan. So, baka
baka bigla kayong magsialis dyan. So, sa English po, sabi, when Jesus called the 12 together, He gave them power and authority. Church, makinig sa akin, tumingin sa akin. Binigyan ka ng power and authority ng Diyos. Amen? Maraming Kristiyano hindi nila alam na may power and authority sila. Meron silang power to tread upon serpents and scorpions and all the works and the wiles of the enemies and all his schemes. Kaya mong palayasin ang demonyo. Amen po ba? Hello? Kaya huwag kang matakot. May sinabi ang Lord na whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Gawin mo yan every day. Huwag mong limitahan ng Diyos. Sasabihin natin, palayas na ng palayas, yung demonyo mismo ay lumayas. Eh, sino tinutukoy mo ay lumayas? Amen ba? Tignan mo yung katabi mo. Palayasin mo ang demonyo. Huwag mong tignan. Hindi demonyo, kapatid natin sa Panginoon. Yan. Amen ba? Binigyan tayo ng power and authority to drive out all demons and to cure diseases, and He sent them out to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ganun din po sinabi sa Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tumapak sa mga ahas at mga lakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway, walang makapipinsala sa inyo. Huwag kang maniwala na mapipinsala ka. Huwag kang maniwala na kapag ang dyablo ay nakaharap mong ganyan. Huwag kang matakot diyan. Hindi po nakakatakot yan. Amen po ba? Amen. Wala kang dapat ikatakot kung ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Ikaw ay nasa poder ng Panginoon. Kaya minsan, yung ginagawa nila, yung angel, yung demonyo raw, may sungay na gano'n, ay wala pong katotohanan dyan. Amen po ba? May buntot, naka-hood, may hawak na tinidor. Hindi po sa kaliwa naman, kutsara para pagkain. Hindi po gano'n. Wala po tayo po masyadong nanonood ng mga palabas na yan, mga Dracula, yung mga vampire. Huwag ka manonood ng vampire, Hindi totoo yan. Mamaya, nandyan na yung zombies. Ay, zombies naman ulit ngayon. Ang dami nang ni-invento, no? Yung K-pop din daw. K-pop, pastor, ba't nasingit yung K-pop? Ganun din yun, Pareho lang, Inspired by the demons. Ay, inspired by the demons. Oo nga, no? Pwede rin. So, kapatid, dito tayo sa Lord. Amen po ba? Amen po ba? No? Tigil-tigil tayo sa mga K-pop natin dyan. So para at least maranasan natin yung kilos ng Diyos. Alam mo kaya hindi natin masyado nadidiscern. Hindi natin nasa-sense sa move ng Holy Spirit is because of maraming sagabal sa heart natin No? Anyway, pag-aaralan natin yan ng spirit and flesh para maintindihan natin ang gusto yan. Gusto ba natin yan? O ayaw na natin? Pastor, kasi tinatamaan ako. Hindi ako. Doon ka tumingin sa Panginoon, hindi po ako. Noon pa man ay may interesado na ang Diyos sa kapakanan ng tao. Matagal na. Yan na yung interest ng Lord sa atin. Napakatagal ng panahon. No? Ang gusto ng Panginoon ay maibalik sa atin yung authority niya. Sa pagtatapos ng creation, nung natapos ang creation, binigay niya ang buong creation sa tao. Tama po ba yan? Hello? Kayo, ang sabi niya, kayo mamahala dyan, at tinalaga niya sa kanya ang otoridad ng kapangyarihan sa mga creation. Yan ang sabi niya kay Adam and Eve. Pangalanan niyo lahat sila, lahat ng ibon, lahat ng etc. Amen? Kung babasahin na lamang natin yan, commanding him or man to have dominion over the earth and to subdue and replenish it. Nung una pa man, binigyan na ng authority at power etong si Adam and Eve, ang tao. But because of the fall, amen? Pero dahil sila nagkasala, pero tignan lang muna natin Genesis 1:26-28, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Hello, let us make man. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Let us make man according to our own image, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Pangalanan mo yung talakitok. Pangalanan mo yan ng TikTok. Ay hindi. Ano ba? Talakitok, tumutoktok. Bahala na kayo lang kung anong pangalan niya. Sa verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. See? So para pangalanan o para bigyan pamahalaan itong mga ito. Naintindihan po ba natin? Matagal niya na binigay yan noong panahon pa sa Old Testament. At sila'y pinagpala, wika niya, magpakarami kayo. Subdue the earth at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig.
at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, power, sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliit. Wala pa kasing tao nun, kaya yung mga hayop muna. Amen po ba? Pero kung yung mga tao niyan, kasama ang mga tao, kasi sa lahat ng nilalang ng Diyos, sila ang mamahala. Noong pa man, gusto na ng Diyos yan. Noong pa man, pinapahawak na ng Lord ang authority and power sa kanyang kamukha. Ang tao, sabi mo, sa'yo. Gusto ng Diyos, ibigay ang kanyang power and authority. Hello? Naintindihan mo ba natin? Noong nagkasala ang tao at nawala ang otoridad na iyon. Amen? Nagkasala. Binigay kay Adam and Eve, itong authority and power. Pero nagkasala sila. Then after the fall, ano nangyari? Amen? Nawala yung authority na yan. Kinayanan na ng mundo. Napaghirap sina Adam and Eve. Gusto ko expound yan, pero mahaba tayo. Pinahirapan si Adam and Eve ng mundo. Without God, pinahirapan siya. Amen po ba? As the Lord blessed them, then after sin, the Lord cursed the land. Mahaba po yan. Amen po ba? Kaya ngayon, Adam, magtatanim ka. Dati, kakain ka lang. Oy, ubas. Oy, mentos. Ay, mentos tuloy. Ano ba yan? Ano ba yung pwedeng, ubas, mansanas, ano ba yan? Yung Cadbury, no? Cadbury. Para kang parang buhay. So anyway, yun yung gusto ng Diyos. Pero ano nangyari? Nawala lahat yun. Amen? Ngayon, magtatanim ka, magpapawis ka, para lang maghihintay ka kung ilang araw, ilang buwan yan. Magpapagod ka sa ilalim ng araw. Hello, yan na, mahaba po yan. Pwede nyo nang basahin lahat yan doon. No? Noong nagkasala ang tao at nawala ang otoridad na iyon, naglagay ang Diyos ng pag-aayos kung saan ang nawawalang otoridad ay maibalik sa tao. Gusto niya ibalik yung authority na wala sa tao. Ito yung tao, gusto niya ibalik yung authority. Dati, ang tao at ang authority ay nasa kanya. At yung power na yan nasa kanya. Pero nung nagkasala sila, nawala yung authority at yung power. Naintindihan ba natin? Amen. At ang gusto ng Lord, ibalik yun sa kanya. Yung power and authority na. So, paano paraan na ibalik yun? Paano paraan? Magtanim ay di biro. Ganun ba? So, paano paraan na ibalik yun? Ha? Sa pagitan ng ng mga alien daw. Alien. Walang alien dito. Hindi uso alien dito. Sa pagitan ng the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen po ba? Sa pamagitan niya. Sa pamagitan ng pagsilang, kamatayan, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat ng Panginoong Yesus, naisagawa ang pagtubos ng tao. Ang ganda. Ang ganda. Remember that. Amen. Hindi po ito gawa ng tao, hindi po ito kaisipan ng kung sino man dito sa mundong ito para lamang ang tao ay magkaroon ng power and authority. It is by the blood of the Lamb, the precious blood of the Lamb. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo po ba? Naintindihan mo po ba? Isaksak mo po ito sa isip at puso mo, ha? Baliktad. Puso at isipan. Ikaw, isip at puso. Iba rin, biro lang. So, yan. Kaya nga, sino mang naniniwala sa Panginoong Hesus ay daranas ng kaligtasan mula sa kasalanan at mga bunga nito. Hello? Tayo po ba'y naniniwala sa Panginoong Hesus? Amen. Amen. Maniwala tayo sa Panginoon. Mararanasan mo ang kaligtasan. Mararanasan mo na ang power and authority ito ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sino gusto ibalik sa iyo ang kapangyarihan at ang authority na nawala sa iyo? Sino? Sino? Sabi mo, ako. Amen. Gusto kong mabalik yan. At yan ay mababalik sa pamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Anyway, tuloy-tuloy lang po tayo, no? Daranas ng kaligtasan mula sa kasalanan ang at sa mga bunga nito. Mahaliligtas tayo. Ang kasalanan na yan, nakasalanan ni Eva at Adan, kasalanan din natin ngayon.
aalisin niya. Maging ang mga bunga nito, maging ang mga fruit ng sin na to, the consequences of sins, aalisin niya ng Panginoon. Siya ay ipanunumbalik sa fellowship sa Diyos na siyang nagtalaga ng kanyang otoridad sa tao bilang kanyang kinatawan sa lupa. Ang gusto ngayon ng Diyos ay sa magitan ni Jesus, ang tao ngayon ay mapabalik sa fellowship niya sa Diyos, at hindi lamang sa fellowship na yan magkakaroon siya, kundi sa presensya niya, kundi pati ang authority and power ay ibabalik sa kanya ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Sa makatwid, ang plano ng Diyos ay i-manifest ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng mga believers sa maraming paraan para makita at magsisi ang sanlibutan. So, pasa-pasa po yan. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon, tayo ay unang tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, at tayo naman din ay makakapagbahagi ng kaligtasan na yan sa lahat ng tao. So, pasa-pasa na po yan. Naintindihan po ba natin? Anong kaparaanan para may pakita ng mga believer ang kapangyarihan ng Diyos? Anong mga kaparaanan para may pakita natin? Para makita natin na tayo mga believer, para may pakita natin sa mundo ang kapangyarihan ng Diyos. O makita natin o may pakita natin. Pareho lang yun, sa atin at sa iba para maranasan pa. Sa magitan ng mga tanda at kababalagan. Amen po ba? Signs, wonders, and miracles. Gagamitin ng Diyos ang kanyang mga anak through signs, wonders, and miracles. Kapag nag-lay hands on the sick, and the sick shall recover. Pinalayas mo ang demonyo ilalayas. Amen po ba? Hello? Ano pa? Pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa ng mga mananampalataya sa bawat isa. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ang gagawa natin? We are full of hate. We are full of this hatred. No? Masyadong may galit tayo sa puso natin. Mayroon tayong, kalimutan ko yung mga words. Meron tayong parang hinanakit sa Diyos. Maraming ganun. Amen po ba? Maraming hindi nananampalataya sa Diyos at tayo napabilang dyan sa henerasyon na yan. Pero nung nakakilala tayo, nung tayo ay pinagharian ng Diyos na naipapakita natin at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at pagkakaisa ng mga mananampalataya sa bawat isa. Meron ng love. Amen po ba? Hello? Natuto tayong umibig. Gusto natin sila'y makakilala sa Diyos. Pinagpipray natin sila. Gusto natin sila'y makaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Gusto natin silang mailigtas sa apoy. Amen po ba? Gusto natin na sila'y maging maganda ang buhay. Kaya tayo may service na ganito, I tell you church, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya yung mga nakikinig tayo sa atin ngayon, lahat kayo na nakikinig, I tell you, this is the love of God. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang ibig sabihin nito. Gusto sabihin natin, para makuha ang inyong pera, hindi po natin kailangan yung pera niyo. Amen po ba? Hindi po tinayo ang church ng JCF para po sa pera ninyo. Hindi po. Hindi po. Kung ganyan ang isip mo dahil sa pera mo, nagkakamali ka po. Pag-ibig po ito. Kung ano ang sinabi ng Biblia, yun po. Amen po ba? Kung mag-iisip ka ng ganyan, wala na akong magagawa. Pero sinabi ko lang, para maintindihan natin, hindi po tinayo ang church para sa pera. Tinayo ang church para sa pag-ibig, sa relasyon ng Diyos sa tao. Yan po ang napaka-importante. At tandaan po natin, we cannot outgive God. We cannot outsmart the Lord. Di natin kaya ang Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil gusto niya i-display ang pag-ibig na. Amen po ba? Kaya lang po tayo nagbibigay, hindi po offering thought ngayon, pero parang pumapasok sa puso ko ngayon. Hindi po tayo nagbibigay para lamang pagsamantalahan ng sino man sa atin. Kahit di po tayo magbigay, sasabihin ko sa inyo, tuloy lang po tayo rito. At ito pong church nito ay mabubuhay under the face and the hands of the Lord. Amen po ba? Amen. Kaya huwag natin isipin yun. Amen?
Ano pa ang kaparaanan para may pakita ng mga believer ang kapangyarihan ng Diyos? Maipapahayag o maipapakita rin sa banal na pamumuhay. Through holiness. Kapag tayo namumuhay in holiness, namumuhay tayo sa kabanalan, sa araw-araw na tinatakbo ng ating buhay. Isa yan sa mga maipapakita na tayo ay nagpapakita ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito pong tanong ko. Ano ang naunawaan ninyo sa kapangyarihan, power, sa context na ito, at sino ang magmamanifest nito? Ano nakikita natin sa mga sinabi ko? Sa mga sinabi ko kanina. Hello? Tanda natin, ang gustong ipahayag sa atin ng Panginoon is the supernatural power ng Diyos. Yung supernatural power ng Diyos. Ano ibig sabihin? There is natural power ng tao, yung kalakasan niya. Hello? Meron siyang kaya niya, katulad ng mga medicine, etc. That is natural power. Ang nagpapagaling sa mga tao. Hello? Ang kaalaman ng tao sa sarili nilang prinsipyo sa mundo na natutunan, that is natural power. Pero ang tinutukoy po rito is the supernatural power, hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Hindi po natural, kundi supernatural. Makalangit na kapangyarihan. Ito'y ang kapangyarihang nagmumula sa Diyos. Naintindihan natin. Dahil gusto ng Diyos na maintindihan natin ang kapangyarihan niya. The supernatural power of God in our lives. Dahil kapag hindi po yun ang naposes natin, hindi po yun ang nasa puso't isipan natin, the supernatural power of God, hindi natin makikita ang manifestation ng banal na Espiritu. Tandaan po natin yan. Pwede mo sabihin, Pastor, sabi mo, ang Holy Spirit is the only source of all things sa buhay mo. Yes, supernaturally. Naintindihan po ba natin? Amen. Kakaibang kapangyarihan. Hindi po yung nakita mo lang na ikaw ay gumaling sa isang gamot. Hindi po supernatural. Natural po yan. As simple as that. Naintindihan po ba natin? Amen. Gumaling ka sa albularyo, ay hindi po yan. Ang tawag dito yan ay devilish natural. Devilish power. Hindi po kailangan niya. So, sabi sa Matthew 10:1, supernatural power that comes from God. Matthew 10:1, tinipon ni Jesus na 12 alagad, binanggit ko ulit, at binigyan ng kapangyarihan magpalayas ng sa mga espiritu at paggaling ng mga may karamdaman. Binigyan sila ng kapangyarihan. Supernatural power ng Diyos. Amen po ba? Nabanggit ko na rin kanina yan. Pero, kung babasahin pa natin ang iba pang sinabi ng Panginoon sa Luke 10:19, na galing to sa Diyos ang supernatural power, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tumapak sa mga ahas, mga lakdan at pimurak ng kapangyarihan ng kaaway, walang makapipinsala sa inyo. Gusto ng Diyos, church, makinig kayo sa akin, gusto ng Diyos magkaroon ka ng kapangyarihan ng Diyos, the power of the Holy Spirit. Alam mo, natutunan ko to yung lalim nito, nung nagpastor ako. Nung araw, may power ba tayo? May power ba tayo? Isipin mo, ilang years na? 20 plus 5, 25 years na ako sa Lord. Hindi ko abot kung ano yung power na meron ako. Hello? Totoo po yan. Okay lang, kung ganun lang ang naabot ko. Wala akong magagawa. Amen? Hindi naman, ganito lang po ako, hanggang ganito lang po talaga ako. Amen po ba? Kung ganun ko ba naabot yun, magagawa niya. Kasi sabihin niya, ba't ako 1 year pala, alam ko na yun. Hindi alam mo lahat. Amen po ba? Mas maganda yun, di ba? Lagpasan mo si Pablo para mas maganda. At mas maganda po yun, for the glory of God. Amen po ba? Gusto na, palakpakan natin ngayon. So Mark 16:17-18. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sino raw makakakuha ng ganitong kapangyarihan? Ang mga sumasampalataya, ang mga believer, ikaw at ako, sabihin mo sa katabi mo, ikaw at ako, ang siyang magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Sabihin mo sa katabi mo, magpapalayas ka ng mga demonyo. Huwag mong palayasin yung katabi mo. Amen? Kapatid mo yan sa Panginoon. At magsasalita ng ibang wika. Hello? Sino rin magsasalita ng ibang wika? Sabi mo, ako, tayo, mga nakakilala sa Diyos, mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Sila'y hindi verse 18, sila'y hindi
maano. Hindi sila maano, dumampot man ng ahas o minom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Hello? This is the power. This is the power of the Lord imparted unto us. Ibinigay sa atin. Hello? Not just a natural power, but supernatural power that comes from the Holy Spirit. We have to experience, we have to have that power para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos tumatakbo siya sa supernatural power. Even the Lord Jesus Christ, nung naglakad siya rito sa lupa, nung pinanganak siya, nasa supernatural power na siya. Hindi po siya tumatakbo sa natural. Tumatakbo siya, naglalakad siya sa natural, sa physical realm, but He's always moving under sa supernatural realm. Doon po siya. Amen po ba? Hindi siya pwedeng patakbuhin ang kaisipan ng mundo. Hindi siya pwedeng patakbuhin ang kaisipan ng tao ng sarili niya. Ang kaisipan na nagpapatakbo sa kanya, ang banal na spirito. Naintindihan po ba natin? Yan po yung gusto ng Panginoon na makuha natin. Although nasa atin ang banal na spirito, pero no, hindi tayo nabaptize ng Holy Spirit. Anong power na meron tayo? Hello? Bisan yan na pinagtatalunan, baptism of the Holy Spirit, di sila niniwala dyan. So what power do you have? Kung hindi ka nabaptize ng Holy Spirit, yun po ang katotohanan doon. Naintindihan natin? Kung pag-aaralan natin yan, lawak-lawak po yan, pero one day, who knows, pag-aaralan natin yan. Amen po ba? Ipinakita ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng Diyos na makita ang lahat habang narito siya sa lupa. Ano yung mga pinakita ng Panginoon? Tignan nyo, pinagaling niya ang may sakit. Ano pa? Sabay-sabay tayo. Nagpaalis ng mga demonyo. Ibinangon ang mga patay, pinakain ang nagugutom, binuksan ang mga mata ng bulag, ang mga bingi nakarinig. Yun ang matindi ron at iba pa. Marami pa. A, T, B, T. Bahala na po kayo. Ano yung A, ano yung T, ano yung B, at ang P. Pero yan po ay lahat ipinakita ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng Diyos. Nagmanifest po siya diyan. And even His disciples, nagmanifest sila under the anointing of the Lord Jesus Christ. Pero ngayon, we're under the anointing of the Holy Spirit. Pareho lang ang si Lord at ang Holy Spirit. Siya din yun. Huwag na tayong malito. Masyado natin nililito yung sarili natin. Masyado tayong matalino. Amen po ba? Masyado tayong maungkat. Simple-simple na lang yun. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kung ano-ano pa iniisip natin. Amen po ba? Binigyan din niya ng power and authority ang kanyang mga tagasunod. Nagamitin ang gayong ding power and authority mula sa Diyos ayon sa inahayag sa mga banal na kasulatan. Binigyan niya tayo. No? It's the same with His disciples, with yung mga kasama niya, the early church. Amen po ba? At nung ibinigay niya sa atin yan, dapat mag-manifest yan sa atin. Naintindihan natin? Kasi yun ang nangyari. Yun ang pumipigil sa atin. Kasi inisip natin, kasi baka mamaya mapahiya ako. Inintindi mo mapahiya ka. Pero sa kasalanan, hindi mo inintindi mo mapahiya ka. Naintindihan natin? Hello? Sa hindi pagsunod, hindi ka nahihiya. Pero yung sa pagsunod mo, nahihiya ka. Ay, ano pa ang gusto mong gawin? Amen po ba? Ayun, nakagimbal dito. Minsan natatalo tayo ng mga sinasabi ng ibang tao. Kasabi naman tayo, hindi na totoo yung power ng Holy Spirit. Hindi na nagmamanifest ngayon yan. Panahon lang ni Pablo yan. Huwag po tayong magpadala doon. No? Sinasabi sa atin, to you. Kaya may kantang to you. Nakalimutan ko ba? So anyway, sa kapangyarihan yan, bababago ng mananampalatayang landas ng kalikasan at sa pamagitan ng otoridad ng nabigay ng Diyos, maaring maglabas ng, naputol ako. Naputol ko yung hindi ko, meron pang kasunod, nasa baba. So anyway, ang importante po rito, makita natin, under even sa creation, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Hello? Etong authority na to, ibinigay ng Diyos sa atin.
Naintindihan ba natin? Kaya nga mga kapatid, sa gayon, itinalaga ng Diyos sa mga believers ang kapangyarihan, authority, autoridad at pamamahala sa kalikasan. Napakaganda nun. Amen po ba? So na hindi natin sasayangin, no? Kaya nga sabi, even yung mga unos, yung mga bagyo, alam niyo bago akong Christian, siguro mga 1 year, 2 years. Kaya lang medyo nagtatrabaho pa ako doon. Hindi ko alam eh. Nagtatrabaho pa ako doon sa lugar na ibig sabihin, ako'y teller lang. Alam ng iba yan. Nagtatrabaho ako sa karerahan noon. Bagong Kristiyano lang po ako. Hindi ko alam na hindi dapat na magtrabaho ro. Pero ang na-experience, ako lang pa po yun habang nasa karera, nagbabasa ng Bible. Pero batang-bata po ako siguro mga 1 month old, 2 months old, 3 months old sa Lord na hindi pa alam kung anong dapat gawin. Wala pa mga desisyon na natutunan, bagong-bago. No? At yung una kong ang prayer. Hello? Yun pa yung una kong ginawa. So, anyway, meron pong sunog. Ang laki po na sunog. E nandun ako sa loob ng karerana. Alam niyo po ba? Kasi natutunan ko, binigyan daw ako ng power. Nandun ako sa loob ng karerana, tinaas ko lang yung kamay ko, in Jesus' name, Lord, matigil yung apoy. Alam niyo, pag-pray ko na, pagbaba ko ng kamay, pagtingin ko, wala na yung usok. Ang laki ng usok. O pagbaba ko ng kamay, wala na yung usok. Nagulat ako. Sabi ko, wow, praise God for that. Hello? Kailangan mabalik natin lahat yun. Amen po ba? Sabi nga, we can mamamahala tayo sa kalikasan na katulad ni Adam and Eve. Amen. Hindi ko naman sinasabing pangalanan mo yung mga isda ngayon. Alisin mo na yung pangalan ng talakitok. Ipangalan mo na sa kanyang TikTok. Hello? Hindi po ganun ang ibig sabihin. Amen po ba? Hello? Wala po yung ganon. No? Pero yung mangusap ka sa bagyo, huwag mo kausapin yung bagyo. Palayasin mo yung kilos ng kaaway. Amen po ba? May sakit siya, inahalinhan ng demonyo. In Jesus' name, get out! In Jesus' name. Amen po ba? Sa lakas ng boses mo, sakit. Gaganin yung demonyo. Aray. Takbo na yun. Amen po ba? So praise God, hindi po because of Jesus' name. Amen? Sa power na iyan, mababago ng believer ang landas ng kalikasan at sa pamagitan ng authority na binigay ng Diyos, maaring maglabas ng supernatural intervention sa mga gawain ng tao. Sa magitan ng authority na binigay ng Diyos. Just believe. Amen po ba? Huwag kang matakot. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Because itong salita ng Diyos ang kapangyarihan. It is written, sinabi ng Panginoon, 3 beses. Dinidiin niya ng Panginoon Diyos. It is written. Satan, it is written. Naintindihan po ba natin? Kaya huwag tayong matakot. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Noon pa man ay hangad na ito ng Diyos para sa kanyang mga anak. Noon pa. Time pa ni Adam and Eve. But, ano nangyari sa tao? Nagkasala siya. Kaya dapat, bigyan diin ng pinag-uusapan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos. At tanging mga mananampalataya, kanyang mga anak, mga naborn again, sino mga mananampalataya? Sa mga tumanggap sa Kanya, ang makakagamit ng kapangyarihan ito para sa Kanya. Tayo lang binigyan. Hindi niya binigyan ng demonyo. Hiram na kapangyarihan para lang ipatupad ang salita ng Diyos, especially pag nag-aral tayo sa Revelation. Hiram na kapangyarihan lang ang pinahiram ng Diyos sa Kanya. Even ang mga unbeliever, wala silang kapangyarihan. Hello? Wala silang kapangyarihan na para kalugdan ng Diyos. Ang kapangyarihan na nagmamanifest sa atin, yan po ang kinalulugdan ng Diyos. Kaya yung mga magicians, nung kay Moses, wala po yun. Hindi po nagtagal yun. Amen po ba? Kaya nga 10 plagues yan. Hindi kaya na ng mga magicians kapag malalim-lalim na. Naintindihan ba natin? Nakikinig po ba tayo? No? So, importante po na maintindihan natin na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. No? Hindi po kapangyarihan ito na napapanood natin sa TV na pag binigyan ng kapangyarihan, Darna! Tonging! Alam, hindi po gano'n, no? Hindi po gano'n. Huwag nating isipin yun. Kasi tayo nagbababad sa TV, kaya minsan pati yung iniisip natin, kapangyarihan ba nito? Gano'n. So isipin mo, nalalayo doon sa
kaisipan ng Diyos. Tandaan natin, sino itong binibigyan ng Lord ng kapangyarihan nito? God's children are those who have had conversion experience. Those who are born again. Okay, dinidiin ko po rito yan. Because the Lord Jesus said in His Word, in John 3:3, Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." You cannot understand the kingdom of God. Hindi mo maintindihan ano to. Ano itong supernatural power to? Ano itong kapangyarihan na to? Ano itong binigay sa akin ng Panginoon? Hindi mo po maintindihan. Kasi kailangan mo ma-born again. Kailangan mo mabago ang nasa puso mo. Kailangan new wine. Amen po ba? Kailangan bago po ito para maintindihan mo. Naintindihan mo ba natin? Kailangan ng banal na spirito ay nasa puso mo para turuan tayo ng katotohanan. Kailangan ma-born again ka, kailangan maalis ka doon sa dati mong katayuan na katulad nung from Adam and Eve hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus hanggang sa ngayon, yung mga taong hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at sarili niyang tagapagligtas ay hindi niya maintindihan ang lahat ng ito. At hindi siya bibigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Naintindihan po ba natin? Walang ibibigay na power and authority sa sino mang hindi tatanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Tanggapin mo si Jesus. Ma-born again ka, tanggapin mo siya. Remember, born again is not a religion. Born again is a relationship. It's a matter of, parang ganito. Wala akong ano rito, sample. Parang ganito. Ayan. Ito ay makasalanan ka. Nung na-born again ka, iba na. O kaya ganyan. Ito, tayo to. Makasalanan tayo. Na-born again tayo, ito na. Amen po ba? Amen. Pinatay na natin yung old self, binuksan tayo ng Lord sa new self. Katulad nga nung sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17. Such persons have left the old self, have left the old life, are living as a new creatures in Christ. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Amen po ba? Binago. Yan po yung born again. Hindi po yung sasabihin natin, ay, magbo-born again ka, ay, magko-convert ka sa ibang religion. Hindi po, mali pong kaisipan yon. Nilagay lang po sa atin ng mga religyoso yon. Ay, aalis ka na doon sa dati mo? Hindi. Aalis ka na rin sa old self mo. Amen po ba? Etong old self mo, aalis ka na at pupunta ka sa new self mo. At kapag nasa new self mo na, diyan po maghahari ang Diyos, diyan po mararanasan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Diyan mo maiintindihan ang manifestation of the power of the Holy Spirit. Kapag tayo ay na-born again. Naintindihan mo natin. Hindi niyo may papakita ang kapangyarihan o power ng Diyos maliban kung kayo ay kanyang anak. Kailangan maging anak niya tayo. Amen po ba? Tanggapin natin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At tayo na ngayon ay bibigyan niya ng rights. Ibabalik niya magkakaroon tayo ng fellowship with the Lord. Fellowship with the Lord. Ito tayo ngayon, maaring makasalanan tayo. Maaring hindi pa natin tinatanggap siya. At ito ngayon yung Panginoong Hesus. Tatanggapin mo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas. Amen? Para yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay buong-buo mong mararanasan. Hindi mo kasi mararanasan talaga eh. Kaya nga sayang ang ituturo natin kung tayo magpatuloy na mag-aaral at yung iba ay hindi naintindihan. Bakit ganun, Pastor? Hanggang ngayon wala pang manifestation ng power ng Holy Spirit. Bakit nag-layans ako sa may sakit at hindi siya gumagaling? Kasi wala ka pa palang relasyon. Nakalimutan. So kailangan makipagrelasyon muna tayo. Amen po ba? Hello? Kasi sabi nga, gustong ibalik ng Diyos yung authority na wala. Ito tayo, ito si Adam and Eve, yung authority gusto niya ibalik. You see, kapag naibalik yung authority, kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at sarili nating tagapagligtas, ibabalik ang authority, ibabalik ang power, at ang relasyon natin sa Diyos ay mababalik. And that is born again.
Naintindihan ba natin? Naintindihan po ba natin? Sige po, may natutunan po ba tayo? Tayo po tayong lahat at tayo po mananalangin. Church, I want you to be with me, bear with me, no? Especially leaders, mga nandiyan dyan. Patuloy kayo manalangin. May mga tao po ngayon na gustong tanggapin ang Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. I want you to pray. I want you to close your eyes at sumunod po kayo sa panalangin ito dahil gusto ng Panginoon na lahat po tayo ay mag-cooperate, especially leaders, no? Kung nag-iisa ka dyan at ikaw ay leader, pag-pray mo, Lord, tumanggap itong mga taong ito sa oras nito. At sila ay patuloy na makakilala sa Kanya. Sige, pag-pray kayo ng gusto dyan. Halalabashikia da Santa. Torolobashikia Amazonta na Amazonda. Stana na Amazonda. Horolobashikia. Haralabutia de Santa na Namoto. Lobashikia de Santa. Father God, in the name of Jesus, in your presence, Holy Spirit, I pray for your touch over these people, Lord God. Yung mga tao na nanonood na hindi ka pa nila tinatanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yes, gusto mong mabalik ang kapangyarihan, ang authority na nawala noong time of the fall. At gusto mo itong mayakap na yung mga anak. Sabi mo nga sa salita mo, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. And I pray, Father God, that you touch these people, convict them of their sins, that they may see your goodness and your goodness will lead them to repentance. Ikaw, Panginoon, nakakaalam na lahat ang kaisipan ng puso ng tao. Kaya mo ibalik ang lahat, Lord God, na nawala. Kaya mo ibalik. But right now, Lord, I pray that touch these people right now in the name of Jesus Christ, Lord. Ikaw nagpapaalam nito. Ikaw ang magbibigay, Lord, ng kaalaman sa kanila sa oras nito. Sa segundo nito, Lord God, at sa minuto nito, Panginoon Diyos. Touch their hearts. Convict them of their sins. That they may see your goodness and your goodness will lead them to repentance. Haralabushikia de Santa na Namoshanta de Santa Stada Namoshanta. Horolobukia de Santa. Thank you so much, Lord God. It's about time, Lord God, na mga taong ito, Panginoon Diyos. Maaari ito'y kamag-anak namin. Maaari ito'y kaibigan namin. Maaari ito'y mga mahal namin sa buhay. Na nakikita nila ngayon. Oh, thank you, Lord, for the anointing. Thank you, Lord God, that it will flow upon their minds right now, Lord God. Kahit sa sulyap lang, kahit sa isang sulyap, makita nila, Lord God, ang kapangyarihan nito na dadaloy dito, Lord God, over this screen, oh Lord God. It penetrates the hearts, Lord God, right now. Touch them, Lord God. Horolobashikia de Santa na Namushanda. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Touch them, Lord. Move upon their lives, Lord. Right now, Lord God, I pray and we intercede for the hearts, Lord God. Palambutin mo to. Palambutin mo to, Panginoon Diyos, hanggang sa sila, Panginoon Diyos, ay umuko sa'yo. Hanggang sa sila, sa oras nito, Lord God, makita nila ang goodness mo. Lord, iiyak nila ito, Panginoon Diyos. Iiyak nila, Lord God, dahil gusto mo ang isang taong nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon Diyos. Haralabushikia de Santa. Horolobushikia. Horolobushanda. Kapatid, habang naririnig mo ang tinig na to, habang narinig mo ang sinasabi ko, open your hearts right now. Taas mo ang kamay mo sa Panginoon. Mananalangin tayo. Ililid kita sa isang panalangin na kung saan maibalik, ma-reinstate ng Lord ang nawalang kapangyarihan and power and even ang relationship na dapat. Ang pinaka-importante ang relationship. Ang importante yung fellowship. Ang importante yung ang relasyon natin sa Diyos. Ang napaka-importante. At kasunod lamang ang mga kapangyarihan nito at ang authority nito. But the Lord wants us right now to accept Him as His Lord, as our Lord and personal Savior. Open your hearts. Open your hearts. Taas mo ang kamay mo. And I will lead you sa panalangin nito. Sige, sumunod kasi sa panalangin. Panginoong Jesus, maraming po salamat sa oras pong ito na narinig ko, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Na hinangad mo, Panginoon, na ibalik ang mga nawalang relasyon dahil sa kasalanan namin. Kaya sa oras pong ito, Panginoon,
lumalapit ako sa iyo. Lumalapit ako sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako Sa mga kasalanan na gawa ko sa mga kasalanan na gawa ko mula noon mula noon hanggang ngayon. hanggang ngayon. Patawarin mo. Patawarin mo ako. Isulat mo po, Panginoon, Sulat mo po, Panginoon, ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. At simula sa araw nito, At simula sa araw na ito, ikaw na po ang aking Panginoon. ikaw na po ang aking Panginoon. Ikaw na po ang aking Diyos. Ikaw na po ang aking Diyos. Ikaw na po ang aking Master. Ikaw na po ang aking Master. Ikaw na po ang aking Savior. Ikaw na po ang aking Savior. Maraming salamat Maraming salamat sa buhay na walang hanggan. sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sige po, mananalangin ako. Lord, thank you so much, Lord, na patuloy kang kumilos sa iyong mga anak. Father, thank you so much, Lord, na ibabalik mo, Panginoon, ang lahat-lahat na nawala sa tao. Una, ang relasyon, your fellowship, ang relasyon, ang kapangyarihan, ang authority na wala. At sa oras pong ito, Father God, I pray, use your people, Lord God. Gamitin mo ang mga anak mo, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang kapangyarihan, gamitin ng bawat isa ang kapangyarihan na nagmanifest sa kanilang buhay. The power, the supernatural power of the Lord, supernatural power of the Holy Spirit. Gamitin nila ito, Panginoon Diyos, para sa ikalalago ng iyong iglesia. Lord, ang may mga sakit, Lord, sa magitan ng anointing na binigay mo sa kanila. As they lay hands on the sick shall recover. Sa pagpapalay sila sa demonyo, ang demonyo lalayas, Panginoon Diyos. Ang anumang may sakit, Panginoon Diyos, ipapagaling mo, anumang problema, Lord God, na kanilang pinapanalangin, Lord God, ay tutugunin mo. The prayer of the righteous man prevaileth much. And thank you, Lord God. Maghari ka sa buhay ng mga kapatiran. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos. Tulungan mo sila, Lord God, na ma-absorb ang lahat ng natutunan ito, na pag-aaral nito. At ito, Panginoon Diyos, ang siyang magdadala sa kanila sa iyong pamamahala. Maraming po salamat sa biyaya. Maraming salamat, Lord, sa katuparan ng iyong salita. It will come to pass. Ang salita mo hindi mababaliwala kapag ito ay dumapo sa puso ninyo. Maraming salamat sa biyaya. We love you, Lord. Ingatan mo sila. Pagpalain mo sila. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So God bless po at this coming Wednesday, Fridays, and Sundays, meron pa rin po tayo, no? Hanggat pag sinabi na po ng government, no, na tayo ay magsama-sama na, so doon po tayo kikilos. Pero for now, wala pa po, 10%, 30%, napakalit po yan. No? Hindi po tayo lahat makakapunta kapag gano'n lang po ang hinihingi. So for now, pag-pray nyo po, magkaroon tayo ng lugar at magkaroon tayo ng loloobin ng Diyos na ito'y mapasa atin na. At kung ito'y magre-renta, sige lang. Pero pag-pray po ninyo. Amen? So ingat po kayo. God bless po sa inyo lahat. At inihintay ko po yung WMF, no? MWF pala, MWF, no? Sa mga men's and women's po yan, submit nyo po inyong summary devotion at makita natin gagawin ng Diyos. Amen po ba? Saya po ba tayong lahat? Amen, amen. Sige, God bless po. Ingat po kayo. I love you, I love you. God bless po.